Chapter 4. Mabilis ang pag-type ng mga daliri ni Amethyst sa keyboard ng kanyang laptop. Ilang law enforcement database na ng Pilipinas ang napasok niya. Nagkahanap ng tungkol sa mga drug dealer na nahuli ng mga pulis o kaya naman kung mayroong pinaghihinalaan ang mga ito. Lahat na yata ng napasok niyang sistema patungkol sa mga illegal na gawain ay nabasa na niya. Pero ni isa, walang nabanggit na pangalang Luther Santiago Jr. o kaya naman ay X. Ayaw namang gamitin ni Amethyst ang database na nakakonekta sa iba't ibang database ng mga kilala at kinatatakutang law enforcement sa buong mundo dahil malalagay sa history ng search data ang pangalan ni Luther. And the kind of work she was in the law agency she was part of, she was allowed to use the general database, but she wouldn't do it. Sa hindi malamang kadahilanan, ayaw niyang may makaalam ng tungkol sa mga iligal na gawain ni Luther. Alam niyang mali, pero hindi niya magawang isuplong ang binata. Parang may pumipigil sa kanya at hindi niya matukoy kung ano iyon. Marahas na bumuga siya ng hininga nang wala nang maisip na ibang paraan para malaman ang impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain ni Luther. She wanted to know everything about Luther, especially his illegal transactions. Puno ng frustration na inihilamos ni Amethyst ang mga palad sa kanyang muka at bahagyang napangiwi nang maramdamang nananakit na ang kanyang panga na dulot ng mariing paghawak ni Luther doon 2 araw na ang nakararaan. Pero kahit masakit, bakit wala siyang naramdamang galit para sa binata? Muli ay malakas na bumuntong hininga si Amethyst. Nag-iisip pa rin siya ng paraan kung paano makakakuha ng impormasyon tungkol kay Luther nang umupo si Honey sa tabi niya. Noong isang araw pa itong dumating at pansamantalang nag-i-stay sa bahay niya. "I got news for you, Test," sabi nito sa seryosong boses. Binalingan niya ang katabi. "Good or bad?" Tipid itong ngumiti. A little bit of both." Napabuntong hininga siya. "Who told you?" "The boss himself." Bumuntong hininga na naman siya. "Anong sabi ni boss?" Umikot ang mga mata ni Honey. "Masyado ka kasing busy dyan sa laptop mo na hindi mo narinig na nagre-ring ang cellphone mo." Umiling-iling ito. Sabi niya, na-email na raw niya ang kailangan mong gawin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Pero may ginagawa na ako." "Iba yata. Mukhang hindi mo na kailangan pang tulungan si Timari sa misyon niya." Nagkibit-balikat ito at iniwan siya sa sala. Mabilis na binuksan ni Amethyst ang kanyang email. At totoo nga ang sabi ni Honey. May natanggap siyang email galing sa boss nila. Mabilis niyang binasa ang mensahe. Subject: Luther Santiago Jr., also known as X. New assignment: make a full report of his illegal transactions. The agency will be expecting your report next month. Umawak ang mga labi ni Amethyst sa nabasa, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ito? Ngayon nang ba umabot sa agency na pinagatrabahuhan niya ang tungkol sa mga iligal na gawain ni Luther? Bakit ngayon lang? Bakit sa kanya pa ibinigay ang misyong ito? Pinaglalaroan ba siya ng pagkakataon? Alam ba ng boss niya ang naging relasyon nila ni Luther noon? If so, then was that the reason why she was assigned to his case and was pulled out so suddenly from the previous case she was on? And how could she make a full report when it seemed that Luther didn't want to see her again? This was bullcrap.
Nang isara ni Amethyst ang inbox window, automatikong nabura ang mensaheng natanggap niya. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong bumalik sa Club Red. Kung gusto niyang makita ulit si Luther para malaman ang lahat ng tungkol dito at magawa ang bagong misyon, malaki ang pag-asa niyang makita ito sa Club Red. Mabilis siyang nagpunta sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit. She wore her black leather pants and she paired it with halter top and ankle boots. Inilugay lang niya ang mahaba at medyo kulot na buhok. Saka nag-apply ng tamang makeup. Siniguro niyang mapulang-mapula ang kanyang mga labi bago lumabas ng kwarto. Napapalatak si Honey nang makita siya. Nadaanan niya ang kaibigan sa sala na umiinom ng tsaa. "Saan ang lakad mo?" tanong nito. Inayos ni Amethyst ang pagkaka-zipper ng ankle boots niya at nakapamaywang na humarap kay Honey. "Do I look okay?" Pabirong sumipol ang kaibigan. "You look hot. If I'm a guy, I'll bang you." Inisian niya ito. "And if you're a guy, I'll reject you." Tumawa ng malakas si Honey. "Burn!" Mahinang natawa si Amethyst, saka lumabas na ng bahay. Pinili niyang gamitin ang Ducati na pag-aari ni Honey kaysa sa kabibili lang niyang Huracan. Masyado iyong mainit sa mga mata ng mga carnapper. Sa panahon ngayon, dapat nang maging maingat, lalo na't talamak ang mga magnanakaw. She swung her legs over the motorcycle and straddled the Ducati. Pagkatapos, mabilis niyang pinaharurot iyon papunta sa Club Red. Sana naroon si Luther. Kailangan niyang mapalapit sa binata. Kailangan niyang magawa ang kanyang misyon. Kailangan niyang malaman ang mga illegal nitong pinaggagawa. Hindi lang para may maisulat sa kanyang report, kundi para mapatahimik na rin ang kanyang isipan kung anong nangyari kay Luther sa loob ng 10 taong na wala siya. Pero may pag-aalinlangan pa rin sa kalooban ni Amethyst sa gagawin. Alam niya ang mangyayari kapag naipasa niya ang full report tungkol kay Luther. Malaki ang posibilidad na makulong ito. It was her job to put bad men in jail. Then why was her heart aching with the mere thought of Luther going to prison because of her? Sigurado siya sa sarili niya na wala na siyang nararamdaman para sa dating boyfriend. Pero, bakit ayaw niyang may masamang mangyari dito? Bakit ayaw niyang makulong ito? Mali ba ang kanyang iniisip na wala siyang nararamdaman para kay Luther? Meron pa ba? Sa nararamdaman at iniaakto kasi niya, parang meron pa. Hindi na lang niya iyon maamin sa sarili. Bakit? Dahil natatakot siya na walang katugon ang nararamdaman niya para dito? Itinigil ni Amethyst ang motorsiklo. Ilang metro ang layo mula sa club at naglakad na lang palapit sa Club Red. Tulad ng ibang club, hiningan siya ng ID ng bouncer bago pinapasok. Agad siyang nagpunta sa bar at umorder ng alak sa gwapong singkit na bartender. "Give me a Bloody Mary," sabi niya. Kaagad namang sumunod ang bartender. Nakahanga-hanga ang galing sa pagpapalipad sa ere ng mga bote at baso. She had seen lots of bartenders do their thing, and this one was awesome. Not to mention he was downright gorgeous with his rugged look, sexy smirk, square jaw, and his deep, chinky eyes. "Here you go, madam." Sabi ng bartender at kinindatan siya.
Sabay lapag ng order sa kanyang harap. Thanks. Nganitian ito ni Amethyst, saka sumimsing ng Bloody Mary. It tastes nice. Mas lumuwang ang ngiti ng bartender. You're welcome. You're welcome, madam. Inilahad nito ang kamay. I'm Hillian. You are? Hindi siya basta-basta nakikipagkilala sa kung sino man, pero may kakaibang hatid ang ngiti ng lalaki na nagpapayag sa kanyang magpakilala. Amethyst. Tinanggap niya ang kamay nito. Pleasure to meet you. Kumislap ang mga mata ng lalaki. The pleasure is all mine. Napangiti siya. Smooth talker and a charmer. A deadly combination. Siguradong marami na itong babaeng nasaktan. Natigilan si Amethyst sa pagsimsim sa Bloody Mary nang may babaeng malakas na inilapag ang tray sa bar at mataray na inutusan si Hillian. Gawin mo lahat yan. Mataray na sabi ni Mary, ang kaibigan niya. Kapag hindi mo pa nagagawa yan pagbalik ko, nakakita mo yung mga alak sa likuran mo? Inosente ang mukhang tumango naman si Hillian. Oo. Babasagin ko yan lahat. At itatara ko ang basag na bote dyan sa lalamunan mo. Banta ni Mary sa lalaki. Saka humarap sa kanya. At ikaw naman, huwag kang ano dyan. May trabaho yung kinakausap mo. Pagkasabi niyon, nagdadabog na umalis ito. Lihim siyang napangiti. Saka umiling-iling sa sinabi ni Mary. Isa lang ang ibig sabihin ng pagtataray nito. Mary liked Mr. Bartender. Cute. I'm sorry about that. Hingi ng paumanhin ni Hillian. For the record, she's bitchier when we're alone. Mahinang natawa si Amethyst. Ayos lang. Sabi niya, saka sumimsim uli ng Bloody Mary at inilibot ang tingin sa kabuuan ng club. She was looking for someone. Shit. Wala yata siya dito. Idinilik niya ang atensyon sa bartender at nagtanong dito. Nakita mo ba si X? Natigilan ang bartender, saka diretsyong tumingin sa kanya. Ooh. Kilala mo siya? Nag-aalangang tumango si Amethyst. Yeah. Nang hindi nagsalita si Hillian at nanatili lang na nakatingin sa kanya nang may pagdududa, dinagdagan niya ang sagot. May nakaraan kami. Sakalang inalis ng bartender ang titig sa kanya at napailing. Lahat naman yata ng babaeng narito ay may nakaraan kay X. May itinuro itong pinto na medyo tago sa karamihan pero hindi sa kinauupuan niya. A long hallway led to the room Hillian was pointing. That's X's private room. Nandun siya. May kasamang babae. And I will bet my life that X is having sex right now. Natigilan si Amethyst sa narinig habang nakatitig sa kwartong itinuro ng kaharap. Having sex? Bakit parang sinakal ang kanyang puso sa nalaman? Nagsiselos ba siya? Nakamove on na siya? Noon ba? But why was her heart aching at the thought of Luther being intimate with someone else? Inubos niya ang Bloody Mary, saka naglakad papunta sa kwartong iyon. Nang makarating sa harap ng pinto, natigilan siya nang pihitin ang doorknob at bumukas iyon. It was not locked. Dahan-dahang itinulak ni Amethyst pabukas ang pinto. Loud moans and groans filled her ears. Panikip ang kanyang dibdib. Parang sinasakal ng mahigpit ang puso sa naririnig. Pero hindi niya hinayaang maapektuhan
ng sakit na nararamdaman. Naglakas loob siyang sumilip. Umawang ang kanyang mga labi at nanlaki ang mga mata sa nakita. A woman was facing the headboard and she was tied on the bedpost. Nasa likuran naman ng babae, si Luther, and he was thrusting in and out as he yanked the woman's hair and poured a bottle of martini over her head. Mukhang hindi pa nasiyahan si Luther sa paghila ng buhok ng babae. Inabot nito ang malasilk na panyo at ipinalibot iyon sa bibig ng babae. Saka hinila ang magkabilang dulo ng panyo. Dahilan para puwersadong mapaliyad ang ulo ng babae at mapaungol ng malakas. Napahawak si Amethyst sa doorknob at umatras palayo ng kwartong iyon habang sapo ang bibig. Nanginginig ang kanyang mga labi sa sobrang gulat at sa nakita. At nang maramdamang nabawi na niya ang lakas na nawala dahil sa nakita, tumakbo siya. Tumakbo palayo sa makasalanang kwartong iyon. Tumakbo palayo kay Luther na ngayon ay estranghero na sa kanya. He was scary. A stranger. Deadly. Sigurado na siyang hindi na ito ang Luther na naging boyfriend niya. Because the Luther she knew would never tie and gag a woman in bed as he fucked her. Oh God! Pabagsak na umupo si Luther sa stool ng bar, saka umorder ng martini. Sapo niya ang noo habang hinihintay ang order. Parang minamartilyo ang kanyang ulo sa sakit. Fuck it. He hated hangover but he loved drinking. It calmed him down. Here you go. Sabi ng bartender na kilalang kilala niya ang boses. Nag-angat siya ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Nginisihan siya ni Hillion. Ako ang bagong bartender ng club mo. Umiling-iling siya. Whatever. Nagkibit balikat ito habang may misteryosong ngiti na naglalaro sa mga labi. You know, I saw a beautiful woman earlier. Kwento nito. Luther tisked as his head continued to pound. Not interested. Hinahanap ka niya. Mukhang may kailangan sa'yo. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa narinig. Sino? Her name is, Umaktong nag-iisip si Hillion bago ibinalik ang tingin sa kanya. Oh yeah, it's Amethyst. Makahulugan itong ngumiti. Ang ganda niya. Naniga si Luther sa kinauupuan. Maya-maya ay nag-isang linya ang kanyang mga kilay. Anong ginagawa niya rito? Pinagsabihan niya si Amethyst na huwag pupunta sa kanyang club. Pero ang tigas talaga ng ulo. Itinuro ni Hillion ang pribadong kwarto niya sa club. Pinuntahan ka niya doon. Doon ko siya itinuro nang hanapin ka niya. Tapos bigla na lang siyang tumakbo na parang may nakitang nakakatakot. Ano kaya yun? Inisihan siya ni Hillion. Bahagyang napaawang ang kanyang mga labi. Ngayon pa lang? Kanina pa. Maybe 30 minutes or so. Naikuyom ni Luther ang kanyang kamay. Alam niya kung anong nakita ni Amethyst. She was not supposed to see that. She was supposed to stay the hell away from him. Fuck this. Mabilis siyang umalis ng stool at naglakad palabas ng club. You're welcome. Pahabol na sigaw ng kaibigan. He showed Hillion his middle finger while roaming inside the club.
Nang hindi makita si Amethyst, lumabas siya at nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bahay ni Amethyst. Nang makarating sa destinasyon, malakas siyang kumatok sa pinto, pero walang nagbukas niyon. Ilang minuto na siyang kumakatok, pero wala pa rin nagbubukas. Sunod-sunod siyang napamura, saka humakbang paatras sa bahay ni Amethyst habang nakatingala at tinitingnan ang mga bintana na pwede niyang daanan papasok. Oo, aakyatin niya ang bahay nito. And then he remembered the wide glass window in her room. Mabilis ang mga hakbang na pinuntahan ni Luther ang parteng iyon ng bahay. Saka, ekspertong inakyat nang makita na bukas ang pakay na bintana. Nang tumapak ang mga paa sa sahig ng kwarto ni Amethyst, natigilan si Luther nang makita ang dalaga. Nakaupo ito sa gitna ng kama at nakasandal ang likod sa headboard. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. What made him still was that she was only in her underwear. Kaagad na nagising ang kanyang pagkalalaki. Fuck! Hindi iyon ang tamang panahon para makaramdam siya ng ganoon sa dalaga. Habang nakatayo at tinititigan si Amethyst, naitanong ni Luther sa sarili kung anong ginagawa niya roon. Why did he rush to see her? He couldn't remember his reason earlier. He just wanted to see her badly. To explain? Why? He didn't even know anymore. It was confusing the fuck out of him. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng dalaga. Amethyst? Dumako ang tingin ni Amethyst sa kanya. Walang buhay ang mga mata nito. Ni hindi nga nagulat na nandoon siya. Leave, Luther. You're not welcome in my house. Naglakad siya palapit sa kama. You were in my club. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta roon? Bakit? Walang buhay nitong tanong. Kasi, natatakot kang malaman ko ang kasamaang pinagkakagawa mo. He blew out a loud breath. Amethyst, hindi ako natatakot na malaman mo ang mga ginagawa ko. I can even tell you if you want me to. May paghahamon niyang sabi. Then why don't you want me to go there? Marami kasing masasamang loob ang nasa club ko. Wala pa ring buhay na tumawa ang dalaga at umalis ng kama. Nakasunod ang kanyang mga mata sa bawat galaw nito hanggang sa tumayo sa harap niya. Nanunubig ang kanyang mga bagang habang pinaglalandas ang tingin sa makurba nitong katawan na dahilan ng pagwawala ng pagkalalaki niya. Tell me, Luther, she said in a low voice. Isa ka ba sa masasamang loob na nasa club mo? It was a simple question, but he couldn't answer. He was more focused on her body. He wanted to touch her, feel its softness, and caress her body. Answer me, Luther. May diin na ang boses ni Amethyst. He looked at her face and then settled his eyes on her lips. Instead of answering, he gulped as lust filled him. God, he would gladly kill someone just to taste those soft plum lips of hers again. Titigan pa lang ang halos hubad ng katawan ng dalaga ay nakakawala na sa tamang wisyo. He didn't want to. Ayaw niyang halikan si Amethyst. Pero hindi niya napagilan ang sarili.
Luther, tinawid niya ang pagitan nilang dalawa. Saka inilapad ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Naramdaman niyang natigilan si Amethyst. Pero diniinan pa rin niya ang paghalik sa dalaga at pinaglandas ang dulo ng kanyang dila sa ibabang labi nito para udyokang ibukan nito iyon at nang makapasok siya. Nang bahagyang bumuka ang bibig ni Amethyst, ipinasok niya ang dila at mapusok na inangkin ang mga labi nito. Luther was enjoying himself. He was enjoying the delicious taste of her lips, the softness of her body that he was now holding and caressing. Nothing had changed. She still tasted and felt so good that he couldn't get enough of her. But she already took a step back, away from him. Luther stilled as he looked at Amethyst, who had a cold expression on her face. Amethyst. Don't kiss me. May iritasyon sa boses nito. You just had sex, Luther. Please spare me from your bullshit. Ayaw mo ko makita sa club, di ba? That only means that you don't want to see me. Then why are you here? Napatitig siya kay Amethyst na titig din sa kanya. She was right. He didn't want to see her, but he was here, in front of her. Parang kinain lang niya ang lahat ng kanyang sinabi. Bakit ba binabaliw na naman siya ng babaeng ito? At bakit nababaliw na naman siya? Ilang araw pa lang na nakabalik si Amethyst pagkalipas ng 10 taon. Pero, heto na naman si Luther. Nababaliw na namang makasama ang dalaga, tulad noon, nang nagmamakaawa siyang huwag nitong iwan. Even if he already had sex with countless women, Amethyst never left his mind. Fuck this. Bumugas siya ng malakas na hininga. Saka napasabunot sa sariling buhok. Fuck. Inaasahan niyang sasampalin o sisinghalan siya ni Amethyst. Dahil sa kapangahasang ginawa, nahalata namang hindi nito nagustuhan. Pero kalmadong nagpunta ang dalaga sa closet. Kumuha roon ng damit at ng bihis bago humarap uli sa kanya. Look, Luther. She sighed wearily. Or should I call you X? Napailing ito. Kung ano man ang nangyari sa akin sa club, hindi mo na problema yon. I'm still a customer. Matanda na ako at alam kong ginagawa ko. You don't own me, Luther. So don't control me like you do. Nagtagis ang mga bagag niya sa mga sinabi ni Amethyst. It was all true. Wala sa sariling lumapit na naman siya sa dalaga at huminto ilang dangkal ang layo mula rito. Singhal ni Luther sa sarili pero ayaw namang gumalaw ng kanyang mga paa. Lalo na nang malanghap niya ang natural na mabangong amoy ni Amethyst. He had always loved that natural smell of her. Luther could feel the heat of her body, and it was making his mind lose its sanity again. He wanted to kiss her again. Damn it. He wanted to own her, to fuck her, and to have her. Ang dami niyang gustong gawin kay Amethyst na alam niyang hindi pwede dahil mapanganib na ma-in love ito sa kanya sa dami ng kanyang kalaban. Kaya nga niya gustong dumistansya ito sa kanya at sa Club Red. Baka kapag nakita uli niya si Amethyst, humulugpos na ang tinitimpi niyang pagnanasa rito at mangyari ang isang bagay
na alam niyang pareho nilang pagsisisihan at manganganib ang buhay nito nang dahil sa kanya. "Luther!" Sigaw ni Amethyst na pumukaw na sa kanya. Napakurap-kurap siya at napatitig sa magandang mukha ni Amethyst. She didn't move because he was too close, and his closeness was almost pinning her to the closet's door. At ang ilang hiblaan na lang ang layo ng mga mukha nila. And the urge to kiss her was becoming so strong. He nearly leaned in to kiss her senseless. Pero mas malakas na ang kontrol niya sa sarili kaysa kanina. Ayaw ni Luther na matuksong halikan na naman ang dalaga. Kaya humakbang siya paatras hanggang sa hindi na maramdaman ang init ng katawan nito. Kapag nakita uli kita sa club, you'll be punished. His face darkened. Severely, Amethyst. Hindi nagsalita ang dalaga. Kaya tinalikuran niya ito at mabilis na lumabas ng kwarto nito. Para siyang napaso nang magdikit ang mga balat nila. Mas nadagdagan pa ang pagnanasang nararamdaman niya para dito. Fuck her. Ang tigas ng ulo. Makakatikim talaga siya sa akin kapag sinuway pa niya ako. Chapter 5. Suot ang sweatpants at crop top. Nagjogging si Amethyst paikot sa park na malapit lang sa kanyang bahay. She had earphones on her ears and a bottle of water in her hand as she jogged. Gusto niyang mawala sa isip ang isang tao na kagabi pang inuuko pa ang kanyang isip pagkatapos umalis ng bahay niya. Gusto niyang makalimutan si Luther at ang paghalik nito na hindi mawala sa kanyang isip. Kahit sa pagtulog, napapanaginipan niya ang binata. At sa hindi malabang dahilan, ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. She should have felt disgusted of his kiss because he just finished having sadistic sex with someone when he kissed her. But she lied last night about not liking the kiss. Her heart was thumping loudly last night. It was thumping fast. At hindi iyon makakabuti sa kanya. Hindi maganda para sa kanya ang mabilis na pagtibok ng puso kapag naaalala si Luther. That was because of the kiss. Sana ay pumalag siya. Umiwas. Pero nang maramdaman niya ang mga labi ni Luther sa kanyang mga labi, natigilan siya at nawalan ng lakas na itulak ito. Feeling his lips against hers after so many years. Parang bumalik lahat ng masasayang alaala nila noon. Parang bumalik ang kagustuhan niyang makasama ito. She kept on telling herself that she already had moved on. But it only took one kiss for her to confirm that she still had feelings for him. Marahas siyang umiling. Saka nag-focus sa pagja-jogging. Nakakailang ikot na si Amethyst sa park nang maramdamang may katabi siyang tumatakbo. Bumaling siya sa kanyang kanan at bahagyang bumagal ang takbo nang makita si Luther. Anong ginagawa niya rito? Kaagad niyang ibinalik ang atensyon sa harap at mas binilisan ang pagtakbo. Pero kahit anong bilis ng takbo, hindi siya makalayo kay Luther na walang imik na humahabol sa kanyang tabi. Kaya ang ginawa niya, bigla siyang tumigil sa pagtakbo at pumihit. Saka nagumpisang tumakbo pabalik sa pinanggalingan. Ilang segundo lang ang binilang ni Amethyst. Nasa tabi na naman niya si Luther at walang imik na tumatakbo.
Marahas na bumuga siya ng hininga. Bakit mo ba ako sinusundan? Inis niyang tanong habang nagja-jogging pa rin. I'm not. Sagot ng binata na parang hindi man lang hinihingal sa pagtakbo. Tumigil siya sa pagtakbo at humarap kay Luther na tumigil din sa pagtakbo at humarap sa kanya. Tumakbo ka papunta ron. Itinuro niya ang kanang bahagi ng park. At ako naman ang tatakbo papunta ron. Itinuro niya ang kaliwang bahagi ng park. Okay? Luther didn't acknowledge what she said. Nakatingin lang ito sa kanya na para bang mahinahanap sa kanyang muka. What do you want? Nakakunot ang noong tanong niya. Umangat ang kamay ng binata para hawakan ang kanyang baba. Medyo namamaga. Ayos ka lang ba? Tinabig niya ang kamay nito at pinukol ng matalim na tingin. It was your doing, so don't act like you care. I do care. Walang kabuhay-buhay na tumawa siya. Yeah, and pigs can fly. Napailing si Luther. Pagkatapos ay pinansin ang kanyang suot. You know na hindi ganyan ang damit kapag nagja-jogging ka noon. Nakakunot noong hinagod siya nito ng tingin. Crop top? Really? Inirapan ito ni Amethyst at nag-jogging ulit siya. Hindi na lang niya pinansin si Luther nang maramdamang nasa tabi na naman niya ito. Nagpanggap siyang wala ito sa tabi niya, na walang epekto sa kanya ang paminsan-minsang pagdidikit ng mga siko nila. Luther was a villain. He was a bad person. The personification of sin. He was selling illegal stuff and destroying many young lives. At misyon niya ang binata. Misyon niyang alamin ang lahat ng tungkol dito para mabigyan ng kaukulang parusa. Kaya hindi siya pwedeng magpaapekto sa nararamdaman ng katawan at puso kapag magkalapit sila. Hindi pwede. Hinihingal na tumigil si Amethyst sa pagtakbo at uminom ng tubig mula sa dalang bottled water. Magtatakpan niya ang bote nang biglang may umagaw niyon. Mabilis niyang sinundan ng tingin ng mineral water na kinuha sa kanya. Napakunot ang kanyang noo nang makita si Luther na umiinom ng tubig mula sa mismong mineral water niya. Iritadong nagpakawala siya ng buntong hininga. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pinapos ni Luther ang pag-inom, saka ibinalik sa kanya ang bottled water. Nakikinom lang naman ako. Masama ba? Bumaba ang tingin ni Amethyst sa cargo shorts na suot ng binata. Tumaas ang kanyang kilay nang may makitang mineral water sa isa sa mga bulsa ng cargo shorts nito. Ano naman yan? Itinuro niya ang mineral water sa bulsa nito. May tubig ka naman. Nakikiinom ka pa sa iba? This? Kinuha nito mula sa bulsa ang mineral water at parang basketball player na isinuot sa malapit na basurahan. There. Wala na akong tubig. Inirapan niya si Luther. Gusto niyang makita ng binata na naiinis siya. Gusto niyang makita nito ang disgusto sa kanyang mga mata para maitago ang kakaibang nararamdaman ng kanyang puso at katawan para dito ng mga sandaling iyon. Luther had changed. Really changed. The young Luther was always happy when he was with her. He spoiled her and treated her so well. Pero ang Luther ngayon ay ibang-iba sa naging boyfriend niya noon. He was bad, sarcastic, and downright cocky. Huminga ng malalim si Amethyst at akmang magsasalita
Nang humakbang si Luther palapit sa kanya at masuyong humaplos ang likod ng kamay sa gilid ng baba niya. She saw guilt in his eyes as he looked at her swollen jaw. I'm sorry. He whispered. She wiped her tongue over her dry lips. Kagagawan mo yan. You shouldn't feel guilty. You should be proud of it. Naputol ang iba pa niyang sasabihin nang bigla na lang dumukwang si Luther palapit sa kanya. At masuyong lumapat ang mga labi nito sa bahagyang namamaga niyang baba. Amethyst froze as her heart pounded erratically. Her breathing even stopped. Ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong niya kay Luther. He didn't answer. He just pressed his lips on the swollen area of her chin. Then slowly, she felt her arms encircling her waist as he pulled her closer. Luther! His lips dropped down slowly to the land of her neck. She sucked a breath. Let me go. There was no conviction in her voice anymore. Parang tinupok na ng apoy ang tapang sa boses niya habang hinahalik-halikan ni Luther ang kanyang leeg pabalik sa baba. All she could do was suck her breath every time his lips touched her skin. She couldn't even push him away. She liked what he was doing to her so much for her to be able to move. Dumako ang kamay ni Luther sa kanyang pang-upo. At bumalik na naman iyon sa bewang niya. Paakyat sa dibdib. Dahilan para lumalim ang kanyang paghinga. Wala sa sariling napahawak siya sa balikat ng binata. Luther, we're outside. Tumigil naman ito sa ginagawang paghalik sa kanya. Pero lumapat ang mga labi muli sa namamaga niyang panga. I'm sorry. He whispered. Was I too rough on you? She gulped. Bakit parang iba yung pumapasok sa kanyang isip sa tanong na ito? You gripped my chin tightly, Luther. Yes, you were rough on me. Natigilan siya. Pero walang tigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang yumakap ang mga braso ng binata sa baywang niya at hinapit siya palapit. Now he was hugging her in the park while his face was buried on her neck. Ganoon ang posisyon nila hanggang sa may humarurot na sasakyan na biglang tumigil sa harap nila. Lumabas mula sa sasakyan ang lalaking may tattoo sa leeg at gilid ng muka. X, kararating lang ng mga cargo. Kailangan ka sa HQ. Sabi ng lalaki na kung tama ang memorya niya, ay Blaze ang pangalan. Napabuntong hininga naman si Luther bago siya nito pinakawalan mula sa pagkakayakap at may kinuha sa bulsa. Pagkatapos, kinuha nito ang kamay niya at sapilitang inilagay sa kanyang palad ang isang maliit na tube. Ano to? Naguguluhang tanong niya. That's an ointment to heal your swollen jaw. Sagot ni Luther at mabilis na hinalikan siya sa mga labi. I'll see you again. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok ito sa sasakyang nakaparada sa harap niya. Nakaalis na sa sasakyan, pero nakatitig pa rin si Amethyst sa ointment na bigay ni Luther bago napahawak sa mga labi niyang hinalikan nito. Napailing-iling siya. Hindi niya alam kung anong iisipin kay Luther. Lalong hindi niya alam kung anong iisipin sa sarili. At nakakaramdam siya ng galit. Kung bakit hindi niya ito pinagilan sa ginagawa kanina. Luther was cold and bad. Yet, he apologized for what he did, then gave her an ointment
to cure the swelling on her chin that he caused. She couldn't help asking herself if he was just joking or what. Minsan, mabait ito. Minsan naman, hindi. Tulad na lang kagabi, ni hindi nga niya alam kung bakit pumunta si Luther sa bahay niya at inakyat ang bintana sa kanyang kwarto. Pero biro man iyon ng binata o kung ano man, hindi niya maikakailang na appreciate niya ang ointment na bigay nito sa kanya. Pagpasok ni Luther sa headquarters na ipinagawa niya para sa kanyang mga empleyado, napatiimbagang siya nang makita ang 10 truck na naglalaman ng iligal na droga. Ilang milyon na ang halaga niyon at triple ang bumabalik sa kanya. In short, it was a dirty money. Buksan ninyo. Utos niya sa mga tauhan na agad namang nagsisunod. Mas nagtagis ang kanyang mga bagang nang makita ang malalaking karton na puno ng illegal drugs. Walang bawas. Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay marahas na ipinilig ang ulo. Desisyon niya kung nasaan man siya ngayon. Nandoon na rin lang siya. Dapat na niyang panindigan. Boss, hindi kami nahirapan sa pagdadala niyan dito. Sabi ni Istong, ang driver ng truck. Walang mga parak na humarang sa daan kaya ay ang buhay. Pinilit niyang ngumiti. Kung may pulisman, alam ninyo ang gagawin niyo. Yes, boss! Nakangiting sagot ni Goryo, isa sa mga driver ng truck. Yung mga parak, bigyan mo lang ng ilang libo. Magbubulag-bulagan ang mga yan. Tumango si Luther. Good. Tinapik niya ang balikat ng 2 driver. Saka humarap kay Blaze. Ilabas lahat ng kahon. Ilagay sa stockroom ang mga droga. Sa basement naman ilagay ang mga baril. Kakausapin ko ang mga buyer natin. Tumango si Blaze. Copy that, X. Anyway, how about Mr. Chui? Ngumiti siya nang makahulugan. Ako nang bahala sa kanya. We've been trying to draw him out for years now. And our plan is working like a charm. Blaze matched his smile. Okay. Sinunod dito ang utos niya. Nagpunta na si Luther sa ipinagawa niyang opisina sa headquarters. Doon niya balak tumawag at makipag-usap sa mga buyer nila. Pero bago pa matawagan ang buyer niya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Blake ang tumatawag. What? Agad niyang tanong nang sagutin ang tawag. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. You sent me to be the woman's secret stalker / bodyguard. Ang babaeng tinutukoy nito ay si Amethyst. And here's my update, X. The woman met a quite handsome gentleman on her way home. At inaya ni lalaki si babae na magkape at pumayag naman kaagad si babae. So, here I am outside the coffee shop, hiding inside my car. Anong gusto mong gawin ko? Tumalim ang mga mata ni Luther sa narinig at nagtagis ang mga bagang. Thinking of Amethyst with another man really angered him. Kapag lumabas ang lalaki sa coffee shop, sagasaan mo. Siguraduhin mong malulumpo siya para hindi na makalakad pa. At hindi na sila magkita ni Amethyst. Blake sighed. Oof, that's not nice. Just do it. Bye. Tinapos niya ang tawag. Saka tinawagan ng mga buyer nila ng iligal na droga at smuggled na mga baril na sana ay maging rason para maumpisahan na ang matagal na nilang pinaplano.
ang rason kung bakit pinasok niya ang magulong buhay na iyon. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko magkape. Sabi ni Troy kay Amethyst habang naglalakad sila palabas ng Starbucks. Troy's undercut black hair complemented his brown eyes. Batagos ang ilong nito at natural na mapula ang mga labi. Mas matangkad ito sa kanya ng ilang pulgada at maganda ang tindig ng katawan. Amethyst met him on her way home from the park. They accidentally bumped into each other. Nagpakilala ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto nilang pag-uusap, inaya siya nitong magkape na pinunlakan naman niya. She needed this. She needed a distraction. Gusto niyang mawala sa isip si Luther, kaya pumayag siya sa imbitasyon ni Troy. Kailangan niya ito para bumalik ang katinuan niya at ng kanyang isip. Gusto niyang isaksak sa isip na may iba pang lalaki bukod kay Luther. Katulad ni Troy, ang lalaking dapat nagpapatibok ng kanyang puso. Hindi katulad ni Luther na may masasamang gawain. Salamat sa libreng kape. Nakangiting sabi niya. Mahina itong tumawa. Thanks for the company. Mas lumuwag ang ngiti niya. Don't mention it. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sila ni Troy sa isa't isa. Salamat ulit. Welcome. Napakamot ito sa batok. Sorry pala, nabunggo kita kanina. Nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Okay lang yun. Ninitian siya ni Troy bago nagpaalam sa kanya. Sige, muna na ako. Hoping to see you again tomorrow. Mahinang natawa si Amethyst sa pagpapalipad hangin nito. Palagi ako nagja-jogging sa park. Noted. Natatawang sabi ng lalaki. Saka kumakaway na nagpaalam bago naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan. Hindi pa nakakarating si Troy sa sasakyan nang biglang umusad ang kotseng nasa likuran ng sasakyan ng lalaki at walang habas na sinasaggasaan ito. Nanlamig ang buong katawan ni Amethyst nang tumilapon ang katawan ni Troy. Ilang segundo siyang parang napako sa kinatatayuan dahil sa sobrang gulat bago nagkaroon ng isip na lapitan ang binata. Malalaki ang hakbang na lumapit siya kay Troy na nakahandusay sa semento. Troy! Tinampal niya ang muka nito bago hinanap ng tingin ang sasakyang bumundol dito. Pero hindi na niya iyon nakita. It was a hit and run. Damn it! Ibinalik ni Amethyst ang atensyon kay Troy. Saka mabilis na tinawagan ang numero ng ospital na malapit sa kanyang bahay. She had its number in case of emergency. Nagkukumpulan na ang mga tao sa paligid at nakatingin sa kanila ni Troy. Hello? Kailangan ko ng ambulansya. Ibinigay agad niya ang address ng kinaroroonan nila nang sumagot ang nasa kabilang linya. Nasagasaan ang pasyente. Please, dalian ninyo. Kalmado niyang sabi. We will send the ambulance right away. Kaagad na sagot ng nasa kabilang linya at tinapos ang tawag. Habang wala pa ang ambulance, tiningnan ni Amethyst kung may gasgas ang binata o may sugat sa ulo. Napuno siya ng takot at pag-aalala. May sugat ito sa gilid ng ulo at dumudugo iyon, gayon din ang mga braso at binti. Tumayo siya at inilibot ang tingin sa buong paligid. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang may nakaharap na CCTV sa kanila. Huli kang gago ka. Alright. The drugs are ready for shipment to Hong Kong and China.
Sabi ni Blaze habang nagmamaneho ito at si Luther naman ay nakaupo sa passenger seat. Pauwi na sila sa kanyang bahay at napag-usapan nila ang mga epektos na nasa HQ. Magkakaroon ng bidding sa mga baril. Sabi niya, A syndicate from Middle East and Mr. Tsui want to buy our guns. That's great. Mukhang paunti-unti, pinagkakatiwala na tayo ni Tsui pagdating sa mga baril. Hindi ba yun naman ang plano? sumundal siya sa likod ng back seat. We've been in this kind of business for 6 years now. Oras na para mapansin tayo ni Tsui. Siguro naman sapat na ang mga ginawa natin para mapatunayan nilang seryoso tayo sa mga ginagawa natin. Yeah, it's about damn time. Sang-ayon ni Blaze. Napapagod na rin ako sa ganitong buhay natin. Pero, kailangan natin ng hustisya. Luther exhaled harshly. Me too. Ipinarada ni Blaze ang sasakyan sa labas ng mansyon at sabay silang pumasok sa loob. Naabutan nila si Blake na kumakain ng cookies habang nanonood ng TV. He had a satisfied smile on his face. Look! Itinuro nito ang TV na nasa harap. Akala siguro nila mautakan nila ako. Tumawa ito, saka napailing. Itinoon ni Luther ang atensyon sa sinasabi ng anchorman sa TV. Binalingan ni Luther si Blake na nakangiti pa rin. Yan ba ang lalaking sinasabi mo sa akin? Tumango ito, saka napailing. Sayang, hindi napuruhan. Lihim siyang napangiti. Nah, that's okay. You sent him to the hospital. Sapat na yun sa akin. Napailing-iling ang magkambal sa kanyang sinabi. Ay, nako. Inatake ka na naman ng kaabnormalan mo. Sabi ni Blaze. Ngumiti lang si Luther at pasipol-sipol na umakyat sa hagdan at nagpunta sa kanyang kwarto. He felt happy all of a sudden. Why was that? Amethyst was frustrated with the police investigation. Walang nakuhang impormasyon ang mga ito tungkol sa sumagasa kay Troy. Maliban sa CCTV na wala namang kwenta, wala nang maibigay na impormasyon sa kanya ang mga pulis. Nakakairitang magpabalik-balik sa police station. Lalo na at nasa ospital siya at binabantayan si Troy. Nalaman ni Amethyst na nasa ibang bansa ang mga magulang ni Troy, kaya walang mag-aalaga rito. Kaya naman nag-volunteer siya na alagaan ito habang nasa ospital. Hindi mo naman to kailangan gawin. Sabi ni Troy habang sinusubuan niya ng pagkain. At sino magpapakain sa'yo kung hindi ako? Tiningnan niya ang nakakas nitong mga braso at binti. Napabuntong hininga ang lalaki at napangiti. Thank you for being here, even though you don't have to. Ngumiti siya. Don't mention it.
Sinubuan niya si Troy ng sopas na binili niya sa restaurant. Magpagaling ka, okay? Tumango ito, saka parang batang sumagot. Opo. Patuloy niyang sinubuan ang binata hanggang sa maubos nito ang sopas. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong ni Troy. Umiling si Amethyst. Bibili pa lang ako sa kantin tapos dito ko kakain. Sige, bumalik ka na. Balik ka kagad ah. Nakangiting tumango siya bago lumabas ng hospital room para bumili ng makakain.